Okay. Dahil New Year ngayon, karamihan, dati-dati, nag-i-start tayo, nagsiservice tayo dito noon. Lahat ng gusto dito, pagkatapos, alauna, isusulat namin yung New Year's resolution. Tapos, ilagay sa papel, susunodin. Habang palalim ng pag-aaral, may mga tao na gumagawa ng resolution taon-taon, wala namang pinagbago. So sa biblical, hindi New Year's resolution ang kailangan. Hello po? Ang kailangan natin plano, vision. Kasi kapag may plano kang gawin at may vision ka, sa tulong ng Diyos, magagawa mo yun. Hello po? Noon, pag pinupuklat ko yung New Year's resolution, hindi na ako magsusuplata sa taon na ito. Maaga na ako papunta ng church sa taon na ito. Hindi ko inaaway ang nanay ko sa taon na ito. Yung mga nanay naman, hindi ko na pagkagalitan yung anak ko sa taon na ito. Wala namang pinagbago. Ang kailangan ng Panginoon yung bagong plano natin at vision natin para sa ministry. Hello po? I-plano natin, hindi yung sa New Year's resolution. Pag ganitong New Year, okay, sa sermon muna tayo. Pag ganitong New Year, natural, lahat ng preachers supposed to be ay related sa New Year ang pinag-uusapan. Amen? Philippians chapter 10 verse 13 and 14, Ridigo. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I praise toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. God bless upon the reading of His Word. Take God, sit down. Okay, so yun po ang preaching natin ngayon. Okay, tingnan natin yung introduction. People are always and wishing for success in every new year. Tama, mali? Hello po? Pati Kristiyano pa nga, babawi na lang ako sa 25. Hello? Lumipas yung 25, wala pa rin. Yung iba naman, karamihan, siguro, suswertihin na ako sa 25. Kaya yun ang ina-expect ng tao. By tradition, eating round fruits in a New Year's tradition in many countries, including the Philippines and Europe, to bring good luck and prosperity. Nasa historian, tradition. Pati Pilipinas. Sa New Year, kailangan lahat ng bilog, pagkain na bilog, kakainin. Kaya yung mga diabetic na hindi na alam, ang orange, maasim naman. Kaya maraming kinain na maasim, pero hindi niya alam tumaas ang kanyang diabetes. Yun ang hindi natin ipaliwanag nga. Minsan tinatanong natin sa nutritionist experts, bakit yung kanin hindi naman matamis? Bakit yung ano pa matatamis? Orange, maasim yan. Mangga, maasim yan. Pero pati yung ano ba yun? Fruits, patatas, kalabasa, lahat yan. Pero sa concepts ng medical, diabetic ka, hindi pwedeng walang mga ito. Bawasan lang. Ganyan po ba? Pag dati kumakain ka ng mangga na isa, gawin mo kalahati lang. Yung saging, yung sa Ilocano Dikdik, mas grabe ang sugar yan kaysa yung lakatan.
Pero kapag kinakain mo yung bibig, hindi matamis. Pag kinakain mo yung lakatan, matamis. Pero mas mataas ang sugar yung ano. Ganun pa man, sa mga fruits, hindi natin kainin yan. Bawas-bawasan lang. Wala po, pinag-usapan pa rin natin tradition. Yun ang alam ng hindi mananampalataya. In the Philippines, people eat 13 round fruits for New Year. While in Europe and US, they will eat 12 fruits. Kasi sa kanila, the 12 numbers represent the months of the year. Some people also add eggs for extra prosperity. Imagine yan. Sa mga high blood, hindi naman nakakatakot yung egg, ilaga mo lang. Tapos, halimbawa, kahit na 2 egg isang araw, walang problems. Kaya lang, sa Monday, pagkakain ka ng 2 egg sa Monday, kainin mo pati yung pula. Sa susunod na, wag na, yung puti na lang. Kasi yung pula, nandun yung nakakataas sa cholesterol. Alam niyo ba, na sa akin, everyday, hindi sila nahihirapan sa pagkain ko. Itlog at drinks and coffee, okay na lang. Kasi, ayon sa mga nutritionists at sa mga dermatologists, ang egg, malakas yan na nakakapag-ano sa kutis. Alam po, para hindi koribot ba? Kaya maganda ang egg. Yun ang isa sa malakas sa collagen. Pag sinabi natin may collagen, nakakatulong para hindi basta kukulubot ang mga kutis. Loko. Kaya lang, yung egg, pag prinito mo na, wala nang vitamins yun. Cholesterol na lang. At siyempre mantika. Kaya mas maganda ilaga. Pero kumakain ako ng egg, hindi dahil sa prosperity, kundi dahil sa health. Kaya maraming tao umaasa ng ganong paraan. Kawawa ang mga ito. Ano po? Hindi yan. Siyempre, pag sa Biblia, hindi yan ang cause o kaya hindi yan ang magdadala ng prosperity natin, kundi ang faithfulness natin sa Panginoon. Ano po? Yung iba naman, para maitaboy ang malas, ito ay sa paniniwala ng China. Kasi sa China noon, isa ang China na nakakuha sa mga tradition ng unang panahon na maraming uri ng goddess. Goddess of love, si Aphrodite, goddess of, Aphrodite, goddess of love. Sino yung goddess of fire? Goddess of the sea. At isa ang China na naniniwala sa maraming multo. Maraming ghost. May bad ghost, bad spirit, may good spirit. Kaya nga sa kanila, naniniwala sila na kapag nagpaputok ka, yung bad spirit aalis. Kaya ang paputok, yung iba naman nagpapaputok lang, katuwaan lang. Pero yung iba, magpapaputok para itaboy ang malas at itaboy ang bad spirit. Ay baka naman yung spirit, gustong-gusto na niya ang paputok. Sinong nakakaalam na ang spirit, ang mga multo ayaw sa paputok. Gustong-gusto pa nga nila yun eh. Hello? Kaya hindi yun ang nakakapag, ng malas. Hindi yun ang nakakapagtaboy ng bad spirit. What are the things that we need to forget and the things that we should never forget? Sa scripture natin, ang sabi, forget behind. You know po? Forget the things behind. Kalimutan na natin ang nakaraan. Sa pag-aaral, siyempre, may mga bagay na dapat natin kalimutan. May mga bagay na dapat na hindi natin kalilimutan.
Minsan pa, naririnig natin sa media, huwag mong kalimutan kung saan ka galing. Anong ibig sabihin yan? Yang term na yan ay ginagamit sa mga mayabang na. Umasinso na lang, nakalimutan na niya ang kanyang nakaraan. Kaya lagi sinasabi, huwag mong kalimutan kung saan ka galing. Hello po? Hello? O, tingnan natin. Ano ba yung mga bagay na dapat natin kalimutan at dapat na hindi natin kakalimutan? So, sa ating scripture, sa Biblia, sa Christian psychology, may mga bagay na dapat i-retain, may mga bagay na dapat kalimutan. Hello po? Okay, unahin natin to. Things that we must forget according to Christian psychology. Sa academic ito. Minsan, may nagtatanong, paano ba maging malusog ang isang tao? Kami mga PhD in medicine, more on medical sciences. Alam niyo ba ang salitang kalusugan sa 4 na area yan? Hindi lang sa physical health. Unang-una, ang tao hanggat hindi na-maintain yung 4 na ito, hindi yan malusog. Malusog physically. Pero, may problema sa mental. Kaya nga po, si Tim Special Child, pag sinabi natin Special Child, siyempre, alam na natin. Kaya pasensya na lang natin pag naglalakad dito. Hindi naman natin pwedeng itabuyan dahil kahit papano, ang sabi ng Biblia, yung mga ganitong inosente, mas malinis ang mga yan sa harap ng Diyos kaysa yung tama ang pag-iisip pero masama ang ginagawa. Hello po? Hello? Kaya kahit ganyan sige, mahal ng Diyos yan. Hindi marunong magkasala yan. Kaya inuulit ko, may 4 na area kung paano maging totoong malusog ang tao. Health. Ang health ay nag-iisap yan sa relasyon natin sa Diyos. Ang tawag natin dito is spiritual health. Hello po? Pag meron, if you are not spiritually healthy, hindi ka marunong magpatawad, hindi ka marunong magmahal, maaring maging criminal ka, maging scammer ka, maging sweetie ka, gustong-gusto mo na ang mga tao nasisira ang buhay. Why? May problem sa spirituality mo. You are not healthy spiritually. Hello po? Hello? I'm not saying that when you are spiritually healthy, ay perfect ka. No one is perfect. Everybody commits wrong. Kaya nga sabi ng Biblia, sino man ang nagsasabi na walang kasalanan, sinungaling. Pero ang ibig kong sabihin, naiiwasan natin yung pagnanakaw, paninira ng kapwa, yung galit na yan, pag-i-scam, pagsuswite. Kaya maraming scam ngayon. Kaya nakausap ko po ang tauhan ng Synergia Company. Sabi ko, Doc, bakit tinatawagan ko kayo sa inyong account? Wala kayong sagot. Ang natawagan pala niya, yung piki, alam ni Christine to, yung fake na health tips by Dr. Stayogo, na meron ng 1.7 million followers. Mga scammer yan. Yan mga taong walang kaluluwa, walang konsensya. Eh sabi sa akin, imbis na ikaw ang kikita to, yung ganyang followers mo, kumikita ka ng thousands of dollars na. Yun nga eh. Ang pagkakabalik ko kasi sa galit ko noon, blinak ko. Dapat yun hindi ko ng plot para masubaybayan. I-report mo sa cybercrime, mawawala yan, nandiyan ulit.
At sabi yung kanyang tauhan ni Dr. Ato, ganoon din si Dr. Ato, kaya gumagawa si Dr. Ato ng video na pag wala sa synergia, hindi siya yun. Yun din ang sinasabi ko. Kaya nga po, ang ginagawa natin, lahat ng ating video, kung anong ini-endorse yan, na sa dulo, lagi kong sinasabi, mag-order sa 0917-505-3049. Pag wala yung number na yan, fake na video na yan. Bakit ang tao gumagawa ng ganito? Because of their spiritual problem. Hello po? Kahit mga anak ng Diyos yan, if they are not spiritually healthy, pati sila, matutunan na nila ang gumawa ng masama kasi hindi sila malusog spiritually. Ang totoong tao na malusog, first, meron sa spiritual health. Hello po? Kaya inuulit ko na ang taong malusog, nag-i-start yan sa spiritual health. Ay kahit na physically malusog ka, pero scammer ka naman, naninira ka ng ibang tao, masaya ka naman, naghihirap ang tao. Minsan nakakalungkot na sabihin na karamihan sa ating politician ganyan. Wala silang pakialam, mamatay ang mamatay, patayan dyan. Bakit? May problems nga sa spirituality. Kaya nga po tamang sabi ng Biblia, kung lahat ng mga anak ng Diyos sana marunong mamili, inuuna natin ang mga taong may takot sa Diyos. Tignan ninyo ang Amerika ngayon. Maraming mga baptist din na against kay Trump. Pero, nung si Obama ang naging president, lahat ng Christian kawawa, lumakas ang patayan dahil sa presensya ng maraming Muslim sa Amerika, na sa Amerika ako noon, nung si Obama ang president. Maraming patayan sa Islam. Hello po? Yung mga baptist na ayaw kay Trump noon, nagsisisi sila. Sana. Pero ngayon, nanalo si Trump. Lahat ng mga Kristiyano masaya. Hello po? Sabi ni Trump, let's bring America to Christianity. Let's bring the America back to Christianity again. Hello po? Kaya nga po, nag-iisa ang kalusugan natin sa ating relasyon sa Panginoon. Pangalawa, mental. Pag may problems tayo sa pag-iisip, pag may problems ka sa pag-iisip, hirap na hirap bang i-control. Hirap na hirap kang i-control ang iyong galit, ang iyong lungkot. Kasi, the highest aspect of man is in the mind. Kaya sabi ng Biblia, let this mind be in Christ. Si Kristo ay nagkaroon din ng struggle. He was in trouble noon, emotionally troubled. Kasi sa kanyang pangangaral lamang, marami nang umaakusa sa kanya na sinungaling. Tapos pag naisip niya, wala naman akong kasalanan. Bakit ako maghirap para sa mga tao? Kaya naisip niya, sabi niya, Lord, kung pwede lang, let this cup pass from me. Ang ibig sabihin, yung plano na ito, sana wag na. Pero agad-agad nag-recover. At sabi niya, kasi ang pumasok sa kanyang isip, pag hindi ako mamamatay, anong mangyari sa mga tao? Kapag strong ang isip natin, because nobody is perfect, minsan nakakaisip tayo ng masama. Kagaya yung tinuro ko sa mga sa mga estudyante,
na may tatlong uri ng kaligtasan. Didiscuss natin sa next Sundays. Ang iba, alam nila, isang kaligtasan, hindi, may tatlo. Kaligtasan ng kaluluwa, kaligtasan ng katawan natin, kaligtasan natin mula sa mga tukso. Halimbawa, Kristiyano ka na, napunta ka na sa barkada, tapos sasabihin sa'yo, pare, anong tawag na, pakikisama lang, ngayon ka lang, sigisyak na tayo. Kung malakas ka, at nalampasan mo, ligtas ka. Ang tawag natin dyan, sanctification. Amen? Pag hindi mo nalampasan, you were lost. You lost your sanctification. You lost the battle. Instead, na ikaw ang mag-advise sa kanila, na iwasan ng alak, ikaw pa. Halimbawa, nagtuturo ako sa high school. Yan ang problem talaga sa high school. Yung tradition ng GS firm na yan. Kasi pre-required, lahat ng isakan doon. Sabi ko, i-accept ninyo ako. Ang estudyante natin na fourth year, mga tukson mga ito. Sa katuwa, please. Sabi ko, pag gusto ako sa mag-30 ka. Ano kaya, pabigyan ko siya. Pero naisip ko agad, hindi. Testimony, ano mo sasabihin ng tao sa akin? Dahil lang dyan, nasisira ako. At sabi ko, no. Ganyan tayo. May mga time na bumibigay yung isip natin, pero nag-recover tayo agad. Why? Because of the strong mind. Hello po? Pag malakas ang isip mo, malakas ang pagkatao mo. Pag mahina ang isip mo, mahina ang pagkatao mo. Hello po? Kaya ganun po. Kailangan natin magkaroon ng mental health. Yan ang nagdadala sa atin. Kaano ka ba kagwapo, kaganda, kagaling? Kung may problem sa pag-iisip. Wala. Kaya kailangan natin ang mental health. Pangatlo, kailangan din natin ang emotional health. Malusog ka nga. Lagi na ka naman umiiyak. Lagi ka namang galit, lagi ka namang problematic. Kahit may pera ka, na-frustrate ka lang, problematic ka. Pero ang tao na emotionally healthy, ano man ang problems, kaya-kaya niya. Hello po? Hindi na ba alam, may bata pa pero malakas mag-isip. Matanda na pero lagi mong sinusuyo. Emotionally healthy. Kailangan natin yan. Yung emotion natin. Hello po? Anong mangyayari sa'yo? Lagi ka na lang galit. Lagi ka na lang nakasibangot. Nagkaroon ka lang ng problems. Halimbawa, mag-asawa. May okasyon. Hindi lang nagkaunawaan. Nasira na yung okasyon. Hindi makontrol yung ano. Nag-wedding anniversary. Oo pala, maraming nagtatanong sa akin, bakit daw merong mga pastor sa churches na nag-renewal of vows? Pinakasal ulit. Manag-invite sa akin, Doc, renewal of vows. Sino ba nanto sana? Pero hindi mali, punta na lang ako. I just talk about how to maintain a peaceful relationship. Pero kung tutuusin, ang vows ng mag-asawa, forever yan. Walang renewal. Hello po? Kasi minsan we debated in the US, at paano i-renew yan? Hindi. Minsan maglamig ang ang renewal kung naghiwalay sila ng 1 year. At magre-renew sila, oo. Pero kung tutuusin, walang renewal of vows. Minsan yan. Hello po? Pero yung anniversary, yun ang meron. Walang problems. Mag-asawa, wedding anniversary. Hindi lang sila nagkaunawaan, nag-away na sila. Ayaw ko na! Sabi ng babae, pati lalaki, lahat ng bisita umalis. Ano nangyari?
Lahat ng mga tao, wala. Nasira kanilang testimony. Gusto man nilang mag-anniversary, wala na. Alam niyo, may mga bagay na i-hold mo muna. Palampasin mo muna yung okasyon. Pag nag-away kayo, palampasin mo na yung okasyon. Pag tapos na yung okasyon, at dadalawa na kayo, kasi kahit anong gawin din nyo dyan, kahit mag-resilig na kayo. Huwag mag-aaway sa harapan ng maraming tao. Alam po, may isang pastor na hindi lumalago. Pagdating ng tao sa church, nag-aaway sa kapatimidyas. Pinag-aawayan. Kaya, ganyan, kailangan natin i-hold yung emotion. May mga tao na konting problems na akala mong sobrang malaking problema na. Hello po? Kailangan na sa inyo yung pag-handle ng problema. I-compare mo yung problema mo sa ibang tao. Yung problema mo, konti lang. Ang mga problems ng government employees ngayon, ito, kanilang sinisigaw. Unfair ang gobyerno. Kapag yung mga tao walang trabaho na hindi nagbabayad ng buwis, umaasa lang sa bigay ng gobyerno. Pero kapag empleyado, nag-absent lang isang oras, bawas sa sweldo. 15 days lang, sa loob ng isang taon, pag lumampas, bawas sa sweldo, nagbabayad ng buwis. Unfair ang gobyerno. Yan ang sigaw ng mga government employees ngayon. Pati sa private. Totoo nga naman. Ayaw ko kung sino nag-start sa 40s. Pero hindi naman masama ang tumulo. Ang problema nga lamang, ang mga politician, linulustay lang ang pera ng gobyerno para sa ibang bagay. Siguro kapag lahat ng politician spiritual, walang ganun problems. Wala ang galit sa sermon lang. Po, kaya kailangan tayo maging malusot emotionally kahit may problems ka. Marami akong problema na hindi ko minimension sa iyo. Kasi kung sabihin ko, kailangan, pag may sakit ako, walang nakakaalam. Pag may malapit mo problems, walang ganong nakakaalam. Kailangan ko lampasan ito para maging masaya tayo sa pagtuturo. Hello po? Kasi mahirap yung nagtuturo ka, hindi mo maturuan ang sarili mo. Sabi ng philosophy, ang taong matalino, kinakausap ng sarili mo. Hello po? Okay, so, pang-apat, yun na yung physical. Siyempre, pagdating sa mental problems, ang problems, kulang tayo sa kaalaman. Kaya nga tama po, sabi ng philosophy of education, knowledge is power. Amen? Sa emotion naman, kailangan natin ng mga advices galing sa mga taong successful, galing sa mga taong spiritual. Tama po yun. Halimbawa, may problems kasi sinabi mo, yung taong successful, ganyan ako noon. Pero, hayaan mo na. Mga ganyan. Kaya sa akin pa nga, hindi ko namalayan. Si Pastor Garabilis. Dati yun kaibigan natin. Isang accountant, kubuhanan do, at pastor. Minsan hindi ko namalayan. Aywan ko ba? Itong mga pastor ito na walang ethics. Tapos sabi ko, dahil po sa hindi nila ako magaya, siyempre sa akin, I can speak both theology and medicine. Lagi nila akong tinitira na para daw ako nagpapasikat imbis na salita ng Diyos lang. Pero hindi ba si Kristo Ebanghelyo at nanggagamot din siya? Pati mga apostol na nagpipray pa sila.
Tapos sabi niya sa akin, friend, hindi ba, napag-aralan naman natin sa professionalism, ignore yung mga negative things. Thank you. O di, at least nawala. Nag-apply siya ng license to solemnize. Ang sabi niya, Doc, sa inyo na lang ako magpa-under ulit. Sigurado ka, di siya ka na, magpa-under ka ng hati sa kuko. Walang problems yan. Kumuha ko ng license sa iyo. Binigyan natin ng endorsement. Pumunta sa PSA. Pinakita yung endorsement at saka yung nakalagay sa license niya dati. Ang nakalagay na ibinigay natin doon sa dating license na you are authorized to perform marriages, solemnizing marriages in the whole Philippines. Ang pinagawa ko naman na bago na ginawa ni Christian, you are authorized to perform marriage ceremony entire the Philippines. Yung whole Philippines at entire the Philippines religion. Tumawag sa akin. Tumawag din sa akin yung Christian. Sabi ko naman, pwede naman i-consider yan kasi din yan. Nasa ano lang yan. Whole Philippines at entire the Philippines, pareho din. Bumalik sa Pastor Garabin. Siyempre, accountant ito na kumuha ng law. Nakipag-discuss. Ang problema, okay, accepted. Pero, ikaw na ang bibili ng documentary stamp doon sa BIR sa Kalasyaw. Nagpila ako, friend, ng isang araw. Dati-dati nabibili sa kanila. Inutusan ako. Friend, pwede bang gumawa ako ng complete? Ibanta ko ngayong buko ng empleyado na yan. Siya ang nakatransmit, sabi ko, friend, pastor ka, nangangaraw ka ng salita ng Diyos, ay December ka naman. Baka sasabihin sa iyo, hindi ka marunong mag-consider. Huwag mo nang patulan. Thank you for advice. Lahat tayo nangangailangan ng advice. Hello po? Hello? Pero kumuha kayo ng advice sa mga taong alam yung successful. Kayong mga dalaga na nag-aaral pa, kung kailangan ng advice nandyan si Biseri. Bakit si Ma'am Biseri hanggang ngayon dalaga pa? Maraming lubyo yan. Hindi, maraming lumigaw dyan. Kaya lang, ang sabi niya, ang lalaki dapat nangunguna sa pamilya, hindi yung siya pang aalagahan. Yung una, pastor nga, pero ako kasi, bakit ko kasi sinabi, paano kasi kasama niya dito, pagdating nila dito, nakita yung lamisa, umupo. Hindi ba nang hinintay, sinabi ko na maupo. Pag ganon, walang ethics. Yung pangalawa naman liligaw, inactive naman. Yung pangatlo naman, nire-recommend natin, masyadong bata. Kaya, basta itanong nyo sa kanya, pag sobra kayong na-in-love sa mga classmate ninyo at hindi nyo mapigilan, tapos sabi ng isang dalaga, senior high, stricto ang papa ko at mama ko, pag nalaman nila na nagpapaligaw ako, baka anong gawin sa akin? Anong gawin ko, friend? Yung barkada niya na ganun din, ay nako, sundin mo ang tibok ng puso niyo, magtanan na kayo. O di nagtanan, huwag kayong magpapa-advise sa mga taong ilinalayo kayo sa katotohanan. Pa-advise kayo, makipagkaibigan kayo sa taong mga spiritual, responsible at successful. Kapag ang kasama mo lagi magnanakaw sinungaling, ikaw maging sinungaling ka na rin sa tao. Hello? Kailangan ang kasama mo yung taong matino. Minsan, na nagtuturo ako sa polis, marami nag-testimony, sir, totoo po yung sinabi nyo, na kapag yung kasama mo, corrupt, pati ikaw naging corrupt din. Minsan,
may nahuli kaming drug. Totoo naman na yung nahuli namin, talagang may shabu siya. Makaawa ang tatay. Babayaran kami ng 500,000. Wag lahat namin huliin kasi mabigat ang kaso. Sabi ng kasama ko, Fred, sige mo, sa 250,000 tayo, hindi natin nakuha yan sa gobyerno. Ako naman, ayaw ko. Nung una, nakukonsensya ako. Pero sabi yung kasama ko, naku, pare-pareho lang ang gobyerno na korap. Mga opisan natin, mga korap. Kaya natuto na siya. Nung pangatlo, Fred, hindi pa usapan natin. Aritlo ulit. Natuto sa kasama. Hello po. Buti na lang, lagi kami nagtuturo ng values sa kanila. Lagi namin sinasabi, kayo, polis kayo, inaasahan kayo ng publiko, inaasahan kayo ng Diyos. Mauto niya ang gobyerno, pero yung Diyos, hindi yan tulog. Gaganti at gaganti yan sa inyo. Sir, mag-pray po, hindi, ayaw pa nang gawin mo. Kasi maraming polis nasira ang buhay dahil dyan. Hello po. Kaya para maging tunay na health tayo, we must forget and ignore. Paano ba maging successful ang buhay? Ano ba yung mga bagay na dapat nating kalimutan? Number one, sa academic muna tayo. We must forget and ignore the offenses or faults of each other. If not, it will continue to bring pain and troubles that destroy our God relationship. Hello po? Sa mga mag-asawa, magkakapatid, magkakaibigan, magkakapamilya, magka-church. Ano man yung misunderstanding sa nakaraan, hindi natin makalimutan yan. Ngayon tanong sa atin sa live. Dok, imposible yung sinasabi ng iba, kalimutan natin ang nakaraan. Because the real meaning of forgiveness is forget. When God forgives, He forget. Tao, hindi natin kaya yan. Imposible. Pero anong ibig sabihin yan? Kalimutan na natin. Magpatawad ka, kalimutan lang. Ibig sabihin, hindi mo makalimutan yung events, pero yung pain, wala na. Hello po? Kung kinukwento ko sa inyo, ang mga taong tinulungan natin, tapos, linoko ka pa, hindi ibig sabihin na hindi ko makalimutan. Ginagawa ko lang ito ng example. Halimbawa, nung panahon na nagtuturo ako sa regional command, ang sabi ni General Wepo ko nung buhay pa, gusto mong mag-upgrade ka sa law. Mag-enroll ka. Kasi gusto niya akong alagahan na magtagal sa Region 1 na magturo sa mga polis. Yes. Ako bahala. After 2 years, hindi niya nabayaran yung graduate study sa law. So, ang sabi ng school, pag hindi mo ito mabayaran, you will lose. Siyempre sa Apomerma doon, you will lose your privilege. Ipininta ko yung ating pick-up. Alam ni Doon na yun. Nung una, ini-istorya ko ito, umiiyak ako. Pero ngayon, wala na dahil wala na yung pay. Example lang. Tapos sabi ng misyonaryo na ito, pero patay na ang misyonaryo na ito. Sir, ako lang magbabayad, kilala ko sila doon sa UP. Yung pinagbintaan ko ng pick-up na $300 ba yung doon or 200? Imbis na si doon ang pupunta magbayad, ako na lang magbayad. Pagkatapos yan, nakuha ko yung transcript at diploma. Bigla na lang na tinawagan ako ulit ng school. Then, lumabas na yung fake daw.
Pumunta kami. Pinakita ko yung resibo. Sabi nila, wala kaming initial na ganda na resibo, cake yan. Tignan niyo ang ginawa sa akin ng missionary na ito. Tapos meron pang lakas loob, nasisirahan ako. Hello? Huwag niyang mag-alala, nakabuon ako. Pero anong nangyari? Binaril siya ng kanang pilsa. Aywan ko kung anong kaso ngayon. Nasa Amerika ako noon, sabi ko kay Mrs. Kahit pa paano, dumalaw ka pa rin, punta ka doon. Si Mrs. naman, ayaw ko. Hindi ako nasanay na magpakitang tao. Bakit? Huwag ka na magpakitang tao. Kasi masama pa rin ang loob ko hanggang ngayon. Kalimutan mo na. Ako pa na, nakalimut na eh. Hello? Pag inaapi ka ng gano'n, Panginoon ang gaganti para sa iyo. Hello po? Itinago ko ito sa pamilya ko, hindi ko nasabi. Si Donna lang ang nakakaalam dito. Kasi siya ang nagbigay ng cheque. Hindi ko rin alam kung kasabwat si Donna. Pero hindi ni magkakawa nito na yan sa atin. Joke lang. Hello po? Yung mga ganong bagay, nakakasira yun sa atin. Hindi natin makalimutan, but we need to ignore the pain. Hello po? Yung dating galit natin sa tao, ano man yung kanyang ginawa ngayon, wala ng pain. Yun ang ibig sabihin, forget. Forgive and forget. God forgives and He forgets. People cannot forget, but we can ignore. Parang ano na lang. Halimbawa, nag-away tayo. Pero ngayon, pag nakita natin ang awayan natin, parang ano lang, story lang. Parang katuwaan lang. Itanong nyo kay Diesel at saka si Josephine. Alaman nila yun. Ang matalik na magkaibigan pag nag-away, sobra. Pero dahil mga Kristiyano, mawawala din yun. Pinagtatawanan lang nila yung kanilang sarili. Hello po? Para tayong batay noon, ano? Ganyan. Wala nang sakit. Yun ang ibig sabihin. Yung sama ng loob mo, alisin mo na. Yan ang sisira sa buhay mo. Hindi ka maging successful sa 2025. Hello po? We must forget and ignore the offenses or faults of each other. If not, it will continue to bring pain that destroys your life. Pangalawa, we must forget all the misunderstanding in the past. Don't always discuss the issues or causes of misunderstanding in the past. Learn to be set free from the cruelty of the day. Loko? Minsan, may nabanggit si Mrs. Hindi ba? Minsan, iniiwan mo kami dahil lang sa ministry na sinasabi mo. I-set naman kayo, hindi ba? Set naman kayo dyan. Okay lang. Halimbawa, nagtotoro ako sa high school doon sa Agra. May seminar kami, iniwan ko sila doon. Sabi ni Macris, hey, bakit pas naman ang pinag-aawayan ninyo? Hindi, parang nag-remind lang. Siguro mailiw lang ni Mami. I-discussion, hindi. We were discussing the past, but there is no pain at all. Hello po? Halimbawa, may mag-asawa. Sabi ng lalaki, nakalimo, noon yun, hindi na maulit yan. Pero paulit-ulit pa rin yung babae. Sabi ng lalaki, mga friends sa FB, anong masasabi niyo? Nagsisi na ako 100 times na humingi ako ng kapatawaran. Every time na meron kang misunderstanding, yun pa rin ang sinisisi ng asawa ko. Hanggang ngayon. Anong comments ninyo? Naku, 100% na comments. Iwan mo na yung asawa mo.
Sabi ko naman, wag mong iwan. Hayaan mo rin na kulang lang ang spirituality niya, kaya hindi marunong. Ang gawin mo ngayon, iwan mo ang pag-inom-inom na yan, maghanap ka ng Bible Baptist Church sa inyo, sabi niyo, magsamba nga tayo. O, nagsamba sila. Hanggang sa tumanggap yung asawa. Ngayon, yung asawa pa ang humihingi ng tawad. Mr. Sorry, ngayon Christian na ako. Nakalimutan ko na. Hello po? Hello? Totoo nga naman, kung ano yung issue sa nakaraan na yan, kalimutan na tapos na, hindi mo na yan ibabalik. Kahit yung tugnong ulo mo sa poste, tapos na yun. Ikaw na ang mag-adjust. Hello po? Walang taong perfect. Alam niyo ba, kahit sa pelikula, mas maganda yung taong hudlong na sa bandang huli, matino, kaysa yung taong matino nung una, naging hudlong finally. Hello po? Ang importante, nagsisi yung tao, nagbago na. Huwag mong i-remind yun. Hello po? Iwasan yung paghahanap. Iwasan yung paghahanap ng fault ng ibang tao. Kaya hindi masaya ang araw. Imbis na masaya ka, titignan mo kung ano yung makritik mo. May mga taong gano'n. Pag critic teacher ka, natural lang na mag-critic ka. Halimbawa, nagturo ako sa college, sa public speaking. Sabi ko sa estudyante, because I am your critic professor, I want you that someday somehow you will become a public good speaker. That's why I change this. Look at your intro, it's not attractive. Ano ang sinabi mo sa intro mo? I would like to ask apology, but because I'm not a good speaker. No, don't say that in public speaking. In public speaking, in intro, you need to attract people to listen. Instead, sabihin mo, dati, previously, I'm not a good speaker. But when I learned public speaking, I'm now a good speaker. Listen to me, then you can learn a lot. Ganyan. Yung una pa lang, nag-discourage na yung hindi pala marunong yun, bakit ko pakikinggan, nagsimpo na lang ako. Kahit sa preaching, kahit napuyat ka, pasensya po kayo, napuyat ako, hindi ako nakapag, ng sermon ko, bahala na kung ano niya. No, napuyat ka, nakapag-prepare ka o hindi, huwag mong pahalata. Sabihin mo, pinuyatan to ang preaching natin ngayon, kaya siguro itong maganda. Ganon. Yun ang intro. Sa public speaking, bago ka magsalita, may intro ka na ina-attract mo yung tao na dapat makinig. Hello po? Sa PNP, nasanay ang PNP by rank. Kapag yung nagsasalita, general, 5-star general, lahat ng 4-3, 1-2, to 1-star general, kailangan makinig and respect. Kapag yung 5-star general at 1-star, kapag yung 1-star general ang nagsasalita, naku yung higher rank, ganyan na. Nung ako nang magsalita, sigurado hindi ako pakikinggan. Siyempre pag chaplain ka, ang katumbas mo, at katumbas mo, captain. Ang ginawa ko naman, ang intro ko naman, being a chaplain, teaching in values, things, and of course, this is related to the Bible. I learned from the Bible that respect, one of what we call a respect is you know how to listen. Ang sign ng mga taong hambal, marunong makinig. Kahit sino ang nagsasalita, basta salita ng Diyos. Lahat ng mga general, ipinosa yung mga cellphone, nakinig na ganyan. Dahil sa intro. Hello po? Ay kung hindi ako nag-intro ng ganon, halimbawa sa cellphone,
Lahat ng member na natutulog during the sermon, hindi interesado. Pinapatulog ng diablo yan. Nakapasok ang diablo sa church. Tingnan mo, walang matutulog. Lalong-lalo na sa ibang churches, lalo sa US, dapat yung mga camera, may isang TV dyan na pinapakita kung sino yung natutulog, lahat-lahat, tignan yung lahat ng tawag ganyan. Ngayon, nung una, yung estudyante galit, naku sir, pagod na ako, ganito. Now, sabi ko sa kanya, gusto mo ba na maging good speaker ka? Gusto mo ba na papalakpakan ka? Gusto mo ba na maging attractive ang speech mo? That is the reason why. I am not concerned about you. Hindi ako para critic. But because I'm your professor, you are my students, I have to do my job. I want you that in the future, you will become a successful, good speaker in the public. Ano po? Kaya tingnan ninyo, hindi nag-aral ng public speaking. Minsan, pero sa Christian belief ako, hindi ito nag-aral. Nung nakipag-contest sa preaching, unang banat niya, kayo ba'y matiwala sa Diyos? Good intro yun. Kaya nga natin hindi nagagawa ang utos ng Diyos, wala tayong tiwala. Yan yung banat ni Christian. Siyempre, hindi nag-aral yan. Natural, talo pa rin sa doon sa mga estudyante ko yung dalawa na kalaban eh. Kaya hindi ko nasabi sa committee, yung mga nag-Bible college, sila mag-preach. Pero okay pa rin, in-appreciate natin si Christian. Marami nga kaming mga pastor, mga judges. Sabi ko lang, wow, ang ganda yung intro ni Christian. Siguro pag si Christian mag-aral yan, mas magagaling pa. Alam po? Para hindi tayo tumagal. We must forget and ignore the negative things which people are saying against us, but instead take it as a challenge. Ayaw natin na may mga taong nagsasalita ng laban sa atin. Tama. Sino ba sa atin dito ang gustong makarinig ng false accusation? Sino sa atin ang gustong makarinig ng negative? Wala. Nasasaktan tayo. Ayaw natin mapakinggan. Pero, since na hindi na natin maiwasan ito, labanan natin yung pain. Sabihin na lang natin, kawawa ang mga taong ito. Wala silang magawa, kundi manira, dahil hanggang inggit lang sila. Hindi ba sabi ko noon, the reason why in philosophy says, people are talking behind you because they are in your behind. They cannot go ahead. That's why the only thing they can do is speak behind you. Yung mga taong nagsasalita sa likuran, hindi kanila kayang unahan. Kahit anong gawin nila, laging nasa likuran sila. That's the way how to comfort themselves. Kaya lang, mali. Kaya nga sa mga Kristiyano, iniiwasan natin yung inggit. Ang inggit, kahit kaibigan mo yan, pag umasinso, kalaban na rin mo. Ano pa? Kawawa ang mga tao ito hanggang inggit lang. Kung sino ang masinso sa atin, huwag tayong mainggit. Gaya nung sinabi ko noon, mga 20 visitors kami. Nasa Florida kami, malaking church, First Baptist Church. Ako yung last. Sila, nabigyan kami ng 10 to 20 minutes lang na magsalita. 20 minutes or below. Ako yung last. Nung ako yung last, siyempre, hindi mo maiwasan na sa iyo is, sabihin mo kung anong score ka nag-aral. At siyempre sinabi ko sa Salt Lake, Utah, USA ako. Salt Lake College. Ang Salt Lake, Utah, yan ang isang part ng Amerika na mahihilig sa sciences. Ngayon, nung ako yung last, inintroduce ako, wow. We expect that people coming from the third world country cannot achieve degree like this. Our last speakers
is a graduate of PhD in Salt Lake College, Utah, USA. Siyempre, first time nila, akala daw nila, dahil Pilipino, third world country sa kanila, ang tingin nila, hindi natin makaya yung kanilang nakaya. Nagkataon naman, dahil 20 minutes lang, ang preaching ko naman is John 14:1-3. There are only things that I would like to discuss shortly. First is the value of faith. The word faith is coming from the Greek word pistis, and there are two applications of faith. The first application of faith is trust that there is God who created the universe. The second application of faith is to trust in the Word of God. For example, if you believe a person, you also believe His Word. If you believe God, you must also believe His Word. If you believe in God, but you do not trust His Word, that is faith that is in vain. And there are also three descriptions of faith. There is a faith that rages from the lips. There is a dying faith, there is a living faith, and there is a dead faith. The second thing that we are going to discuss here is that Jesus Christ will come again. According to John 14, so I will go and I will come again, which means life in this world is not permanent. You have mansions, you have wealth, but you will live there. But if you invest in heaven, you will have that your wealth in heaven as your investment. Hanggang doon pa lang ako, tumayo yung pastor. Please, Dr. Dayo, to extend another 2 minutes. You can preach to us in 40 minutes. Naku, hindi ko alam na pinapalakpakan tayo. Tapos sabi yung pastor, now, we realize that we cannot just believe in Filipino people. They can even match American. They are also intelligent. Like the preaching that we have heard. It's very, very meaningful. Short but meaningful. Maganda kasi mag-preach na English. Hello po. Pagkatapos ng service, palabas kami. Galit yung kasama kong Pilipino. Ang sabi, ikaw naman kasi Brad, pasikat ka eh. Ang honor na punta sa'yo. Sabi ko sa kanila, bakit ba kayo na-invite? Hindi niyo ba alam, kung sinabi ng Amerikano, hindi pa mababa ang tingin sa atin, pero dahil doon sa ginawa ko, hindi ba tinaas nila ang Pilipino? Mataas ang tingin sa atin. Hindi ba sabi niya, we cannot just believe the Filipino people because they are also intelligent. Imbis na magpasalamat kayo. Yun ang problem sa India. Hello po? Hello? Sa akin dito, kung sino man sa inyo ang maging milyonaryo, gusto ko, para pag may problems ako, mangutang ako pagbili ng sasakyan na automatic naman. Para hindi ako mahirapan sa manual. Hello po? Pag may umama sa atin, i-post natin pataas para meron tayong lalapitan. Hello po? Hindi yung pilitin natin ibabain. That is the worst attitude of a Filipino people. Of the Filipino people. Hello po? Na kahit Christians, kahit sa church, nangyayari yan. Pero sa atin, kalimutan na natin yan. Hello? We must ignore the pain of our frustration in the past, but instead take them as a big challenge and a stepping stone. Forget all the things in the past that are not helpful. Minsan, masama yung loob natin na na-frustrate tayo sa nakaraan. Na-fail tayo, na-failure tayo, nag-exam, na-fail. Masama ang loob. Pero, kalimutan mo na yon. Gawin natin challenge. Gawin natin stepping stone. Alam mo na kung bakit ka nadapa. May aral ka na doon. Forget that, hindi yan nakakatulong. Kung palagi kang nakatali sa frustration mo, hindi ka mag-improve. Hello po? Anong silbi na ating pananampalataya? Yung sabi ni Christian, tiwala ba kayo sa Diyos? Pag natiwala tayo, malalampasan natin yan. Ano Christian?
Okay, kaya lang, Christian, marunong kang mag-preach, sigurado sabi ng Diablo, sige nga Christian, bigyan kita ng pagsubok kung matiwala ka sa Diyos mo. Pero, the more na malaki ang pagsubok, ibibigyan ng Diyos, the more na malaki ang tiwala niya sa atin. Pag nalampasan natin, may gantimpala siya sa atin. Hello po? Sino bang nanalo sa competition na walang gantimpala? Meron at meron. Hello po? The things in the past that we should never forget. Yun yung mga things na dapat natin kalimutan. Ano naman yung mga bagay na hindi natin kalimutan? Don't forget the people who helped you and guided you to know the Lord and help you to grow spiritually and pray for your success. Kaya nga laging sinasabi, tignan mo, lumingon ka kung saan ka galing. Ang ibig sabihin yan, noong kawawa ka pa, ngayon na successful ka na, marunong kang magpasalamat sa mga magulang mo, sa mga friends mo, sino man ang nakatulong sa iyo para lumago at maging successful ka. Hello po? Huwag natin kalimutan. Kaya nga sa akin, may mga tao hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. Hello po? Number 2, we should never forget the good things which others did to us. Don't look at their failures, but look for the good things they have done for you. Huwag natin kakalimutan yung mabuting ginawa ng tao sa atin. Halimbawa, may mga tao na gumawa ng kabutihan sa atin. Dahil sa maraming pagsubok, ngayon hindi na sila nakakatulong. Tama po yun. Hindi sila nakakatulong ngayon. Pero alalahanin mo na in the past, meron siya nagawa para sa iyo. Hello po? Huwag pa rin natin kalimutan. Tingnan niyo si Jonah. Mag-officer o hindi. Kasi hindi ko makalimutan yung binigyan niya ang kanyang buong buhay nung nasa bukid ako. Pinapauwi na siya, pinapauwi ko na. Dahil ang sabi ng ospital, dalhin na lang ako sa iskelyo, dalhin na lang ako sa isolation. Dahil wala ng pag-asa, hintayin ko na lang ang kapatayan ko doon. Pero ayaw umalis. Nagmilagro ang Panginoon, nakarecover tayo. Healthy na ngayon. Ano pa? Kaya hindi ko makalimutan. Lahat po kayo, ayaw ko kung panaginip yun o kaluluwa ko yun. Lahat kayo nananalangin. Marami akong boses na narinig. Mga estudyante ko, mga pastor, mga friends, lalo na galing sa church. Last yung akin ako. Daddy, get well. Bigla akong namulat na ganyan. Mga doctors na sa harap ko. Congratulations, sabi sa akin. Kailan pa? Kaya kahit marusog ka na, kahit successful ka na, huwag mo pa rin kalimutan. Huwag yung pagkakamali. Kahit nagkamali yan, dahil sa kanyang ginawa, doon mo lang. Look on the good side. Hello po? Ang importante ba katulong? The things that we should forget and things that we should not forget according to the Bible. Okay, yung una, academic yon. Ngayon naman, Biblia. Anong sinasabi ng Biblia na dapat natin kalimutan at huwag natin kalimutan? Number 1, the things that we should forget. Ano naman ang sinasabi ng Biblia na dapat natin kalimutan? Let all bitterness and wrath and anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. And be ye kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake had forgiven you. Hello po? O, tama yung sinabi sa academic, pinatunayan ng Biblia. Ang anger, natural lang yun. Kailangan 1 hour lang, 2 hours lang. Or, ang sabi ng psychology, do not let anger
holds you within 24 hours. If not, it affects your mentality. It affects your heart. Tama po. Kaya nga po, pag may galit ka, pag may emotional problems ka, lahat ng organs mo manghihina. Tama po yun. Subukan mong manervyos. Anong mangyari? Yung heart mo, cardiovascular, hirap na hirap. Yung kidney mo, hirap na hirap. Yung brain mo, hirap na hirap. Hindi ka na makahinga. Galit pa rin. Sa galit mo, hindi ka pa rin makahinga. Hanggang sa ma-hospital ka na. Ilan po? Hindi rin maganda. Kaya kailangan din, ang galit, ang sabi ng psychology, do not let your anger hold you in 24 hours. Ang sabi naman ng Biblia, don't be angry from sunrise to sunset. Ano po? Mag-asawa, awit kagabi, kaya inaumagahan, walang imikal. Delikado na yun. Kung sinong mas mabait sa inyo, sa manang magpakumbaba. Hello po? Hello? Hebrew, wherefore saying we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every way and the sin which that so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Kalimutan na natin yung mga bagay na humahawak sa atin. Hello po? Hello? Yan, kalimutan na natin. Meron isang tao, may bisita kami noon, mabigat yung bag niya. Sige, alam na kayo dito, nakaupo na nga, kinakarga kayong bag. Paano hindi ka makahirapan? Yan, nakaupo ka nga, karga-karga mo pa yung bag. Ano kaya ibaba mo? Para naman makapag-rest ka. Loko, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was before him endured the cross, despising the shame, and is sit down at the right hand of the throne of God. Pag noon, lagi kang pinapahiya, ma-challenge ka. Minsan may ibang magagandang drama. Isang manager, yung manager malapit ay isang graduate malapit sa manager na malapit na mag-resign sa business. Sabi niya, dahil dinong mo ako, kaibigan kong pamilya mo, ikaw na ang maging manager dito. O, sige. Manager siya. Ngayon, nag-apply naman kami after 3 years. Yung classmate niya, nag-apply na security guard. Tapos sabi niya, oy classmate, kumusta ka? Ito, wala pa rin trabaho, hindi pa rin pinanad. Kaya nabalitaan ko na ang company naghahanap ng security guard. Kahit security guard muna. Okay lang. Ano? Ako ang manager dito. Sabi, kinansya-kansya lang. Ay, paano ka umasenso? Yung classmate tayo, bobo ka hanggang ngayon. Bobo ka pa rin. Classmate. Wag na akong tawagin classmate. Manager na ako. Tawagin akong sir. Nandito ka sa opisina. Sige, sir. To make the story short, yung manager nasangkot sa corruption. At yung security guard, ang nakita, yung security guard, ang nakita ng may-ari ng company, na ayon sa CCTV, responsible. Hindi ko kailangan sa opisinang ito ang mayabang, gaya mo at irresponsible. Siya, classmate kayo, pareho kayo ng pinag-aralan, security guard siya, pero never na nag-corrupt. Siya ang dapat sa ating company. Ang kailangan ko dito, hindi lang yung kagalingan ng otak, yung ugali na mapagpakumbaba. Ikaw ang maging manager,
ikaw naman ang maging security guard. Tignan nyo, nabaliktad. Hello? Ay, huwag tayo magyabang-yabang. Hello po? Sa Diyos, pare-pareho ang tingin sa atin, mababa, mataas, mayaman, mahirap, pantay-pantay lang tayo sa Diyos. Hello po? Ang mayaman, wala santay, malaki ang kanang ibibigay sa ministry. Yung mahirap, walang ibibigay sa ministry, marami isang nagagawa. Tumulong, nag-witness, pareho din yan ng gantimpala. Hello po? Kaya kung ano yung talents na binigyan ng Panginoon sa iyo, gawin natin. The things that we should not forget. Mga bagay na hindi natin kalilimutan. Psalm 103:5. Bless the Lord, all my soul, and forget not all His benefits. Who forgiveth all thy iniquities, who healeth all thy diseases. May sakit ka, kawawa ka, pinagaling ka ng Panginoon, iniwan mo ng Panginoon. Who redeemed by the life from destruction, who crowned thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. Hello po? Hello? Alam niyo, pag nababanggit yung eagle, hindi ko makalimutan yung sinabi ng professor na buhay ng eagle. Nasabi ko sa inyo noon, yung mga blackbirds sa ating yata uwak, bumaba ang eagle, inambon ng mga uwak ito. Yung isa, pumunta dito sa taas. Ngayon, itong eagle, hindi siya makaganti. Sa dami nila at may nag-ano dito. Ang ginawa na lang ng eagle, lumipad hanggang sa taas. Ay yung eagle, kaya sa taas. Yung uwak, nawala ng oxygen, nahulog. Ganun ang gawin natin. Kahit hindi tayo gaganti. Hayaan mo na lang, basta gawin mo yung ginagawa mo, bahalang Panginoon na magtaas sa iyo. Hello po? Romans, or despising how the riches of His goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Ano ibig sabihin yan? Yung pinagtitiisan ka ng Panginoon. Anak ka niya na matigas ang ulo, dahil anak ka niya, inuunawa ka, pinapatawad ka, pinagtitiisan ka. Kaya kung ano yung ginagawa ng Diyos sa atin, gawin din natin sa iba. Hello po? Pag pinatawad ka ng Diyos, pinagtiisan ka ng Diyos, marunong naman tayong magpatawad at pagtiisan ng ibang tao. Hello po? Wherefore, I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them and be established in the present truth. Kaya kung ano yung kabutihan na galing sa Diyos sa ibang tao, huwag natin kalilimutan. We should not forget the wonderful gifts of God as grounds to continue serving Him. Preaching natin yung lesson dito. Ano ba yung mga bagay na hindi natin kalilimutan? O sige, shortcut na ibilisan natin. Number 1, gift of love. Sabi ko nung Sunday, minahal tayo ng Diyos. Ang pagmamahal ang pinakamalaking regalo sa tao. Dahil kahit nagkasalat isang tao dahil mahal mo siya, nandyan yung pag-unawa, nandyan yung pagpapatawad. Yan ang totoo pagmamahal. Pero kapag hindi ka na maunawaan, hindi ka na mapatawad, hindi ka na mahal. Kaya gift of love, yun ang huwag natin kalilimutan. Minahal tayo ng Diyos. Gift of salvation.
Ang kaligtasan ibinigay ng Diyos na libre. Hello po? Pag libre, ang ibig sabihin, kahit libre yan, kailangan natin to work out. Give of peace, joy, and comfort. Anong gagawin mo sa lahat ng bagay, kayamanan kung wala kang kapayapaan? Pinaka-importante sa atin, may comfort ka, may kapayapaan ka. Binisita pala namin silang tiyahin. Sabi ni Jolie, Sir, Doc, inaway-away ako ni Mama. Dahil sa ulyanin na, kaya hindi ako magpapakita. Kay kuya ko doon na siya. To make this story short, pagdating namin doon, nung nakita namin, yumakap sa akin. Umiiyak, patiluhan niya dito. So, pinababayaan ako, iniiwan ako. Yan. O bakit? Anong ginawa sa iyo? Pinababayaan ako, ganyan. Siyempre, alam ko, yung mother ko, nung ulyanin siya, alam niyo pag ulyanin, parang babalik na 2 or 3 years old ang edad. Yung mother ko noon, sumisigaw sa kapitbahay, sasabihin, hindi ako pinapakain kahit katatapos kumain lang. So, alam ko na yon. Ngayon, nung naupo kami, nag-round kami, sabi niya, mga anak ko, iniiwan ako. Itong manugang ko, si Sandra, hindi ako iniiwan. Baliktad. O, ikaw daw naman, Sandra, hindi po. Nasa Laguna ako. Ang nag-aalaga sa kanya, si Julie. Pero si yung hipag, nasa Laguna. Kaya lang daw, ang pinapakita kasi yung, pag may problem, pinapakita yung mukha ni Sandra sa video. Yun ang yun ang nag-retain sa kanyang utak. Kaya kawawa si Julie. Ganyan. Nabaliktad, ganyan talagang ulyanin. Ang mga ulyanin, kung ano yung negative, yun ang nagre-register. Pero sabi ko kay Julie, alam mo Julie, huwag ba nagpatulang ang mother mo? Ulyanin na yan. Darating din yung araw, ganyan ka rin. Pag inunawa mo ang mother mo, yung mga anak mo, uunawain ka rin. Hello po? Tapos, nung pauwi kami yan, nagsusumbong yun din ate ni Jolie, si Lydia. Ganito, problema kay mama, palagi sa Alpama. Huwag ninyong patulan. Ulyanin na yun. Ibig sabihin, babalik yung pagka 3 years old. Kaya huwag niyong patulan kasi pupunta rin kayo dyan tatanda rin kayo. Ngayon hindi na maunawaan. Pero kapag matanda na kayo, doon yun naunawaan. Huwag patulan. Yun po, yun ang paraan para matanggal yung sama ng loob. Yun po, magpasalamat na lang tayo, buhay pa. Yun po, baliktad yung manugang na wala naman, siyang alam na nag-aalaga. Si Julie na nag-aalaga, akala na siyang nag-iiwan sa kanya. E wala tayong magawa ulyanin yan. Gate of wisdom. Sino nagbigay ng katalinuhan natin? Natural, Diyos. Kaya huwag natin gawin ang pag-aaral assignment na hindi dahilan, na hindi tayo makatin ng church. Wala pa? Dahil sa nagbibigay ng wisdom, nag-college kayo, nag-college din ako. Lahat naman tayo, tabaan dyan. Pero never ako lang nag-absent sa church. Nung young people ako. Kasi dyan ako umakasa. Lalo na yung math na yan, ako. Sa English, sa philosophy, walang problem sa akin. Yung math, number 1 na ayaw ko. Alam niyo kung bakit nahirapan ako sa math? Noong high school pa lang, may teacher kami sa math. Nagtanong lang ako, pinagalitan pa ako. Mag-aral ka kasi, tanong ka ng tanong. Yung katabi ko na mayaman, nung nagtanong, ang lambi-lambi yung teacher, ay yung tanong inulit lang niya ay ganito kasi yan, ganito. Tapos, dinapitan pa, bakit ako nun? Ngayon, itong kuya ko naman, siya nang nag-start ng gulo. Guluhin natin aging ko ang klase mo. Bastos ang teacher na yan, sabi. Mula noon, na ano yung galit ko sa math teacher, kaya wala ko na naunawaan. Siya pa naman ang math ng first year hanggang sa 4th year. Pero kahit pa paano, nakapasa pa rin ako ng hirap.
pasang araw, okay lang, at least nakapasa. Nung college, sila naman ang problema ko. Pero itanong naman nyo kay John, itanong niya kay Jima, siya dapat ang gagawa ng curriculum sa math. Ako na walang alam sa math, ako gumawa ng curriculum. Kinuha ko kinopya ko yung math ng Amerika kahit hindi ko maunawaan. May anak naman akong civil engineer. Matris, explain mo nga ito. Ayan, pumasa naman yung curriculum. Appreciated para sa diktig eh. Ilan po? Isa tulong ng Panginoon. Kaya hindi dahil sa assignment, dahil wala kayong time sa church. Gate of hell. Ayan. Panginoon pa rin. Noong na-COVID ako, Diyos pa rin ang nagbilag ko sa akin. Marami ng mga doctors ang namatay. Pero sa awa ng Panginoon, noong first time ko na mag-live sa alternative medicine, ang daming mga medical doctors na kumukontra. Pero ngayon, yung dati kumukontra, yung pinopromote na rin nila. Po? Yung healing council na yan, ako yung international representative niya. Tingnan niyo yung mga patalastas. Ako yung nandun. Dr. Hera, Dr. Chris tayo ng Dr. Hera na nandyan. Kaya lang, hindi ako pumirma ng kontra kasi kung pumirma ako, mataas naman ang makukuha ko, siguro 100,000 monthly. Pero lahat ng oras ko doon, pinili ko pa rin ang ministry. Po? Huwag sa akin yung benefit na binibigay. Pero, health pa rin. Panginoon pa rin ang nagbe-bless sa ating health. Gift of wealth and success. Ano bang sabi ng Proverbs? Tignan ka natin ang Proverbs 10:22. Tama po yun. Dahil masipag ka, matalino ka, masipag, matalino, at dapat magaling ka, umasinso ka. Pero, ang sabi dito, the blessing of the Lord, it make it rich, and He added no sorrow with it. Next, yung Deuteronomy nga. Yung isang versikulo. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant which He sware unto thy fathers. Hello po? Siyempre, hindi ka basta yumaman. Hindi, dahil nakita ng Diyos ang sipag mo, ang talino mo, ang pananampalataya mo, ang pagtitiwala mo, kaya ka niya bless. Hello po? Pero kahit gaano ka kasipag, kung hindi ka i-bless ng Panginoon, wala rin. Amen? Pero hindi ka i-bless ng Panginoon na nakaupo lang, patulog-tulog lang. Ephesians, the gift of time. Mahalaga ang oras. Kahapon, lahat po kami, pati si Maricles, pati kahit kayo hindi pumasok, nakaano sa online. Tapos, bakit kaya? Sabi namin, pag gumagawa ng work, sandali lang ang oras. Pag nag-set ako ng oras na maglakad ako, bakit kaya yung 1 hour na paglalakad? Tagal. Bakit pag gumagawa ako, parang 10 minutes lang. Pero nagpapasalamat pa rin tayo na at least binibigyan pa rin tayo ng oras ng Diyos na mabuhay. Ano po? Pag binigyan ka ng Diyos ng kalusugan, oras na maglingkod, grabe. Ang oras ay hindi mo na mababawi. Kung ano yung nakaraan. Conclusion tayo. The true Christian who understands what God has done to our favor and experience the love of God will never exchange his faith to anything. No matter how busy you are, how difficult situation you suffer, you will never leave God, and He will always be in your mind, and you will always prioritize God in everything you do. Ang tao na naka-experience ng pagmamahal ng Diyos,
naunawaan ang pananampalataya, ang mga tao naramdaman ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Ano man ang sitwasyon niya, hindi pa rin niya ipagpapalit ang Diyos. Hindi po niya iiwan ang Diyos. Well, nagpapasalamat tayo na nakarating tayo sa oras na ito. This is a new year. Kaya siguro mas maganda yung pagpunta dito sa harap. Pinapakita lang natin na kailangan pa rin natin ang Diyos. Hindi tayo maging successful, hindi natin kayang gawin ang mga responsibility natin pag wala ang Diyos sa ating buhay. Kaya punta tayo sa harap at sasabihin natin, Lord, sa pagpasok ko sa 2025, tulungan mo ako na yung hindi ko nagawa noon, saan magagawa ko ngayon? Amen?